Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kausulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng papahinga ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang hapon. Ngayong araw pong ito ay ginugunita natin si Maria bilang ina nating lahat, bilang ina ng simbahan. Ano pong napakahalagang ipinapaalala ng araw na ito? Ang napakahalagang pinapaalala pa rin po ng araw na ito ay yung dakilang pagmamahal ng Panginoon para sa ating lahat. At dahil sa kanyang dakilang pagmamahal, siya ay patuloy na nagpapadala ng mga taong gagabay sa atin at magdadala sa atin sa tamang landas. At ngayon po, sa espesyal na pamamaraan, ipinapaalala sa atin at ipinapahayag sa atin na ang Diyos ipinadala ang kanyang ina, si Maria, bilang ating gabay at tagapangalaga. Ina po natin siyang lahat, ina ng simbahan. At bilang ina ng simbahan, gusto ko pong dalhin yung ating pagninilay sa ilang tagpo sa Ebanghelyo kung paano naging mabuting ina si Maria. Bilang isa pong ina, makikita po natin sa Ebanghelyo, lalo na sa tagpo ng kasalan sa Kana. Nung wala ng alak, nakita ni Maria yung pangangailangan ng pagdiriwang. Kaya anong ginawa niya nung nakita niya yung pangangailangan ng mga tao? Ang ginawa niya, inilapit niya yung pangangailangan ng mga tao sa kanyang anak na si Jesus. At yung kanyang anak na si Jesus, tinugunan yung pangangailangan ng pagdiriwang. Tinugunan yung pangangailangan ng mga tao. Ganon po si Maria bilang ina sa atin. Nakikita niya rin yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Nakikita niya yung ating mga kakulangan. Nakikita niya yung mga kailangan ng ating mga buhay. At kapag nakita niya itong mga ito, anong ginagawa ni Maria bilang ina natin? Inilalapit sa kanyang anak na si Jesus Nazareno.
yung mga kakulangan natin, yung mga pangangailangan natin, ibinubulong niya sa pamamagitan ng pananalangin sa kanyang anak na si Jesus Nazareno. At si Jesus Nazareno, makakatiyak po tayo, dinidinig ang panalangin at ang boses ng kanyang inang si Maria. At tinutugunan yung ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Si Maria ay tagapagdala ng ating pangangailangan sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Yung ikalawa pong napakahalagang katangian ng isang ina na makikita natin kay Maria, na patuloy niya rin ginagawa sa ating mga anak niya, ay dito po natin matatagpuan sa Ebanghelyong napakinggan natin. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo yung tagpo sa paanan ng krus. Si Maria ay nanatili sa paanan ng krus. Kahit na yung mga kaibigan ng ating Panginoong Jesus Nazareno, lahat, isa-isa, nagpulasan, lumisan, nagtago. Si Maria bilang isang nagmamahal na ina, nanatili sa paanan ni Jesus, sa paanan ng krus, sa paanan ni Jesus, sa kanyang paghihirap. Hindi niya iniwan ang kanyang anak sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit at paghihinagpis. Nananatili ang isang ina sa tabi ng kanyang anak, lalo na sa pinakamahihirap na tagpo ng kanyang buhay. At si Maria bilang ina nating lahat, ganoon din po yung ginagawa sa atin. Nananatili po sa ating tabi. Nagpaparanas ng presensyang magbibigay sa atin ng kaginhawaan upang mapagtagumpayan din natin yung ating mga pinagdadaanan. Si Maria, katulad ng sa kanyang anak na si Jesus, mananatili po sa ating tabi hanggang maranasan natin ang kalwalhatian. Kaya nawa ano pong imbitasyon sa atin, tunay na kilalanin si Maria bilang ina natin. At katulad nawa ni Maria, ganoon din tayo, maging katulad niya na hindi nangiiwan sa kapwa natin, anak ng Diyos. Patuloy na sumasama at nananatili sa mga pagpapakasakit ng bawat isa. At patuloy na nagdadasal sa pangangailangan ng bawat isa. At ang napakahalaga pong pinakabuod ng lahat ng ito, kung bakit patuloy na nagpapadala ang Diyos ng mga taong tutulong sa atin at magdadala sa atin sa tamang landas. Ang pinakabuod po nito ay ang dakilang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Kung babalikan po natin yung unang pagbasa, makikita po natin na yung unang taong nilikha ng ating Panginoon ay nagkasala sa Kanya. At anong tinanong ng Diyos sa unang tao? Nasaan kayo? Saan kayo naroroon? Ipinapaalala sa atin ng Diyos na kahit tayo ay sumuway sa Kanya, na kahit tayo ay makagawa ng pagkakamali sa Kanya, patuloy siyang maghahanap. Patuloy niya tayong hahanapin. Hindi para itaboy, hindi para parusahan, bagkus para tayo ay ibalik sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. At ngayon ding araw pong ito, ipinapakilala niya ang isang tao na si Maria, na katulad niya, patuloy na hanapin tayo, patuloy na iingatan tayo, at patuloy na aalagaan tayo, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, upang tayong mga anak ng Diyos, anak ni Maria, ay isang araw ay makasama nila, kasama ng mga banal, sa langit, magpasawalang hanggan. Amen.